Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Likes Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay huwag maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ngayon, babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon, pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Ayon po dito sa Thessalonica, 2 Thessalonica, Kabanata 2, talatang 11, sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos ay malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan. Pagputuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 14, talatang 13. Ito po ang mensahe. Huwag tayong isa't isa. Salip, ipasaya natin huwag maging dahilan o sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid. Kaya't pagsikapan natin gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapay sa isa't isa. Pagputuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 4, talatang 27, talatang 30 hanggang 32. Ito po ang mensahe. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo at ninyong dulutan ng pigati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating sa takdang panahon o takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Salip kayo'y maging mabait at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawa sa inyo ng Diyos at sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 3, talatang 12. Ito po ang mensahe. Kayo hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya dapat kayo maging mahabagin, magandang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ngayong linggong ito dito sa ating Bible Lives Promotions at ating pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang aking paliliwanag po sa inyo ang mga mensaheng ito. Yan, ating pasalamat sa ating banal na Panginoon Diyos sa kanyang mensahe sa atin at nais pong itid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating banal na Panginoon Kristo sa kanyang inihayag sa mabuting balita na mula dito sa tema na huwag maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ngayon ay ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo na sinasabi niya na huwag tayong maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapwa. Hindi tayo dapat ang pagmulan nito ng pagkakasala ng ating o mula doon sa panghikayat natin ng hindi mabuti sa kanila. Pangalawa, tayo ay gumagawa ng hindi mabuti para yung kapwa-tao natin ay magpakasama sa atin, mga ganyang mga bagay. At yan ay mabigat na pagkakasala sa ating banal na Panginoon. At hindi lang yung pangkaraniwan na pagkakasala na napupunta sa impyerno, kundi higit pa doon sa kaparusahan na yon ang bibigay sa iyo ng ating banal na Panginoon. Mabigat ang parusa kapag mula ng pagkakasala ng isang tao. Mabigat na kaparusahan ang ating yan ay mortal seal, yung mga ganyan mga bagay. Pag ikaw ang pinagmumula ng pagkakasala o ng ating ng kapwa-tao mo, yan, particular ng hikayat ng hindi mabuti. Para kasi Satanas na o diablo na inuudyo ka mo na hindi mabuti yung kapwa-tao. Yan, yung mga particular. So ngayon ay tayong mga tao dapat ay tayo naman pauudyo doon sa mga ganong klase na pinagmumulan ng mga pagkakasala. Bagkus ay
tayo ay tanggapin natin yung mabuting balita, atin itong ilagay sa ating puso at isipan ng Espiritu Santo upang hindi tayo mahikayat ng Diablo sa kasama. Bagkos ay ating naisa sa buhay yung mabuting balita o naisa sa praktika. So yan, so yung ating pananampalataya sa Panginoon Diyos ay ang tibagin noong mga ganong klase ng mga panghikayat. Bagkos tayo ay nagiging matibay sa pananampalataya, sinusunod natin yung kanyang aral, kagaya nga nitong aral nito na particular na sinasabi ng ating mananalos na tayo ay huwag tayong umatol sa isa't isa. Yan, pagsikapan natin yung tayo ay huwag magkaroon ng mga kaguluhan, bagkos nating kapayapaan at tayo ay magpatibay sa isa't isa. Yan ang nais ng banal. Mabukod tayo at magpatibay tayo sa isa't isa sa pamamagitan ng pagpapairan ng kapayapaan at pagsunod sa mabuting balita. Yan. At huwag natin bigyan ng pagkakataon ng Diablo ayon sa ating banal na Panginoon Diyos. O huwag natin bigyan ng pagkakataon ng Diablo mula doon sa sinasabi nga na tayo ay huwag tayong palinlang sa mga buting mga panghikaya sa atin ng Diablo. Yan. O sino mang kapwa-tao natin na siya ay nahihikayat na ng Diablo. Yan. Na pinagmumulan nga ng mga pagkakasala. So huwag tayong patempt sa anumang uri ng mga tentasyon na mga nakikita natin na pinagmumulan ng mga pagkakasala at lalong-lalo na yung mga influence. Yan. Huwag tayong pa-influensya sa masama. Bagkos ay tayo ay tanggapin natin ang hikayat ng mabuting balita sa ating pagkatao para tayo ay hindi mabulid sa kasamaan at makaparasahan sa impyerno. Kaya sa pamamagitan ng mga mabuting mga pag-uugali yan ang dapat natin gawin bilang tayo ay mga tinawag ng Diyos. Nananampalataya sa Diyos, tayo dapat ay maging mabuti ang mga pag-uugali, kagaya nung tayo ay naging mabait, matuwid, marunong tayo magpatawad, mag-iis. Yan ang bagay na dapat natin sa buhay. Tayo ay maawain sa ating kapwa-tao, hindi tayo basta naghuhusga. Tayo ay dapat ay maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, yan, mababang loob. Ang ilan sa mga katangian ng kabutihang loob o mabuting pag-ugali na dapat natin ugaliin bilang spiritual na pamumuhay at pagtupad sa kalooban ng ating banal na Panginoon. At marami pa yan mula sa aral ng ating mabuting balita o mula doon sa balangkas ng pag-ibig na tayo ay mabuklod sa pagmamahal o pagmamalasakit sa isa't isa at mamuhay na mayroong pagmamahal sa kapwa-tao, na hindi natin nalalabag yung mga kautusan, hindi tayo gumagawa ng masama. Ika nga, tayo ay nakasusunod doon sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos at hindi tayo lumalabag doon sa masama. Mula dito sa pag-ibig at pag-uugali ng ganito klase ng mga pag-uugali, tayo ay hindi gumagawa ng kasamaan sa pamamagitan na maging mabait tayo, may pagmamahal sa kapwa, mga ganun mga bagay. Ay ganyan sa mga pag-uugali na dapat natin gawin. Hindi tayo mahikayat ng mga masama at palagi tayo manalangin sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo, upang tayo ay hindi mahikayat na hindi mabuti. At tayo ay siyang pagmulan ng pagkakasayo ang mahikayat ng hindi mabuti. And vice versa. Mahikayat ka o ikaw yung pagmulan ng pagkakasala. Sa pamamagitan ng hindi mabuti mong kaisipan, ay gagawa ka ng hindi maganda. Or, ba sinasabi nga ikaw ay yung pag-ugali mo na ano ka na hindi ka yung kalooban mo hindi ka naayon doon sa mga aral na ikaw ay sinasabi ikaw ay yung mapuutin ka, magagalitin ka, ikaw ay o nagagalit ka sa kapwa-tao mo, ikaw ay wala kang awa sa kapwa. So sa ganung mga bagay, mga ganung mga kawalang mga ugali mo, nagiging kang mitsa na sa pamamagitan sinisiraan mo yung kapwa-tao mo, inuudyo ka mo na gumawa ng di mabuti, gumawa kayo ng di maganda. So yung mga ganung mga bagay, yun ay ikaw ang pinagmumulan ng kasala. Pag hinikayat mo yung kapwa-tao mo na di gumawa ng maganda, sinisiraan mo yung kapwa-tao mo, lalong-lalo na mga krimen. So kapag ganun ang ginagawa mo, ay hinikayat mo sa hindi mabuti yung isang tao,
At maybe ikaw ang pinagmumulan, lalo mga pinirang puri ka na ganun. Sana hindi makatotohanan yung sinasabi mo para isiwalat mo sa lipunan yon, para alam makapagpalugot ka ng hindi mabuti. So, lalong-lalo na hindi ka susunod sa proseso ng batas. Batas din na sinasalang-alang kung paano mo sisiwalat yan. So, ngayon, kung ikaw ay mapanirang puri, ikaw ang pinagmumulan. Amen. Kung ikaw ay gumagawa ng hindi maganda sa kapwa-tao mo, di ba? So, dapat may iwasan mo yan. So, magitan ng pagtupad mo natin man ng Panginoon Diyos bilang pagmamahal natin sa Kanya. So, tayo ay di pagmumulan ng krimen at o kasamaan, kasalanan, at hindi rin tayo matitid mga gumagawa ng umuudyok natin ng hindi mabuti. So, sa pamamagitan ng ganyan, ay nakasusunod sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos at tayo ay nagiging ehemplo ng kaliwanagan, tayo ay nakakahikayat ay ng kaliwanagan in spite of those around you. Lahat naman ay may masama sa paligid. So, every is natitem ng mga nasa paligid. So, tayo, nasa sa atin ngayon na tayo ay magpaliran ng mabuti kung paano tayo makapumubuhay. Dapat ganun ang gawin natin na naayos sa mabuting balik. Ano ba mabuti? Naayos sa mabuting balik. Ganun tayo dapat mamumuhay. Kaya nga yung ating pamahalaan dapat nagagabayan sa pagpapaliran ng mabuti doon sa kanilang mamamahala kung paano sila magpapaliran ng batas, magsasagawa ng batas para ipatupad. Hindi sa mga nanampalataya, hindi. Lalo pagpatupad ng karapat ng pantao. Yan. Kung paano ka ano ba ang mabuti na dapat mo ipatupad. Dapat na-adapt mo yung aral ng ating banal na magagabayan ka. Makatarungan ka sa iyong ginagawa, partikular kung paano ka gagawa ng batas. Makatarungan ba yung batas na ginagawa mo? Baka unfair, di ba? Yan ba ay makakarapatan, mga ganun. So, yan ba ay batas para fair ka doon sa lahat ng tao. Fair justice, ika nga, makatarungan yung batas na ginagawa mo, doon pa lamang makikita mo na maganda yung maging gobyerno mo kung masusunod mo yun sa makatarungan na pagpapahiran ng pamahalaan. So yun, muli sana ay nagabayan na naman kayo ng Bible Nights Promotion sa inyong spiritual na pamumuhay mula sa pagbabahagi natin ito ng balita. At nagabayan kayo ng mabuting balita sa inyong spiritual na pamumuhay sa ating pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo. At tayo magkaroon ng malaking pag-asa sa ating kaligtasang spiritual na tinakdan ng Panginoon Diyos na ipinahayag din ng ating mabuting balita at pinahayag din ng ating mga propeta nung mga panahon-panahon. So ngayon ay ito ay ipinahayag ng balita na gagawin ng ating banal na Panginoon. Sana tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual mula sa gabay ng mabuting balita sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Partikular itong mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos kung paano tayo mamumuhay na hindi tayo ang pagmumula ng pagkakasala ng iba at yung iba ay hindi tayo mag-etem. Yung pinagmumula ng mga pagkakasala. Hindi tayo at hindi natin maudyo ka ng iba. Para makagaya na rin tayo at makasama niya tayo sa hindi mabuti o makasama tayo ng Diablo sa hindi mabuti. Kaya nga huwag natin bibigyan ng pagkakataon ng Diablo, mahintay niya tayo sa hindi mabuti. Ikaw ay nagkukorap ng kaisipan mo, ng pagkatao mo, or else may mga tao na corrupted na gumagawa ng hindi mabuti or hindi sila nakapamumuhay ng patuwid. Mga ganun bagay at galing din naman sa Diablo yung mga ganun mga bagay. Yun at sana ay maliwanagan, nagabayan tayo ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria sa ating pagbabahagi ito ng mabuting balita at tayo patuloy niyang gabayan sa pagbabahagi ng mabuting balita. Gabayan tayo ng Banal Santa ng kanyang kaliwanagan, pagmimilagro at iba't iba niyang mga paggabay sa atin sa pagbabahagi ito ng Banal Santa mula sa Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Kristo at Espiritu Santo. Nagabayan tayo sa pagbabahagi ng mabuting balita at kayat sa pagtupad nito, pagtaliman nito at magkaroon kayo ng kaligtasan ng spiritual. So sa Interfaith Unity, ganun din, kayo ay maliwanagan, magkaisa tayo diyan at tayo ay magunawa ng mga reliyon. Sa gayon, makikita pa ang pagkakaisa sa buong mundo. Wala doon sa ating pagkakaisa sa mga reliyon na naiiwasan natin yung sigalutan, hindi maubusin, hindi pagkakaunawaan na nauwi sa labanan, digmaan, karahasan na nakahikayat sa bansa, lipi, lahi, mga samahan. Yan. Dapat ay
magkaroon tayo ng mahusay na bigkis na pag-uunawa ng ating mga reliyon upang maiwasan yung mga ganung bagay. So magabayan tayo ni Banal na Santa Maria, maliwanagin niya tayo. At syempre tayo ay higit sa lahat tayo ay yung doon sa paggabayan natin ng mabuting balita ay tayo ay higit na talimahin natin yung mabuting balita ay gabayan ng pagmimilagro o himala. Hindi man tayo gabayan ng pagmimilagro o himala ng ganong klase ng paghimala ng ating banal na Panginoon Diyos ng mga aparisyon yan. But definitely, hindi lamang sa ganong bagay tayo ng paghimala o gabay ng ating banal na Panginoon Diyos. Sapagkat sa pang-araw-araw nating pamumuhay, habang tayo humihinga, tayo ginagabay ng ating banal na Panginoon Diyos. Hindi lamang pagkain yung nagpapahinga sa atin o ang oxygen, kundi ang pagpapala sa atin ng banal na Panginoon Diyos. Tayo ay gabayan sa pang-araw-araw na pamumuhay na tayo binibigyan ng pagpapala ng mga kakanin natin at iadya tayo sa lahat ng uri ng mga kapamakan niya. Hindi lamang sa magitan ng kakayanan ng kaya tayo kumikita ng pera para tayo o tayo nakapagtatanim, kundi lahat ng ito ay binigay sa atin ng banal na Panginoon at pinag-iibay niya pang ibigay at ibahagi sa atin lahat yan. Tayo lamang ang pagkakasala ng tao ang nagpapahirap ng kapwa-tao at maging sa ating mga sarili. At muli doon sa CBCP, Vatican Church, kayo maliwanagan at patuloy niyo pagtutuloyin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoong Yeso Kristo. Ang Bible Lives Promotions ay patuloy na mahikayat ang sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoong Yeso Kristo, ang mabuting balita sa gabay ng ating banal na Banal na Santa Maria na Kanya. Kalingulit ang iba't ibang niyang gabay. At ang banal na Panginoon Diyos, Panginoong Yeso Kristo at Espiritu Santo. Sa mga pamahalaan, maliwanagan kayo at kayo ay mamahalan ng mabuti, matuwid at tugunin niyo para patamundaw sa bawat mga kapamahalaan. Sa inyo lahat at God bless you all.